Okay, magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. So muli po nandito na naman po yung lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Movie Rado ko. Okay, hindi na po natin patatagalin pa mga minamahal ko mga kababayan. Pag-uusapan na po natin yung nangyari po dito kay Barsaga, no? Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, sa mga hindi po nakakalam dito po kay Barsaga, gusto ko lang po kayong bigyan ng konting background. Dahil po sa pinagtanong-tanong ko sa aking mga kaibigan, lalong-lalo na po sa 4th District ng Cavite, no? Kung di ako nagkakamali, kung ano at sino ang pamilya nito ni Barsaga. So base po sa aking natuklasan, ang ama niya ay dating congressman din sa nasabing lalawigan o distrito. Pinagtanong-tanong ko kung anong background meron itong batang ito. Sa totoo lang, bata pa po ito, no? May tuturing po natin ang edad po niya. Kung ako po tatanungin ninyo, bagamat ang pagmumukha po niya ay mukha ng 50 anyos, no? Kasi kung titignan niyo po yung salamin niya, pang 60 years old na yung salamin na ginagamit niya. Pero sa totoo lang po, yung edad po nito ay nasa 13 years old lang po, no? So sa totoo lang, kaya lang po ito naging congressman. Kahit po na sabihin natin sinto-sinto o may kakulangan po ito sa kanyang pag-iisip dahil po sa pera po o impluwensya ng kanyang ama. So ibig sabihin, wala po ito pinagkaiba kay Baste, na bagamat mongoloid, walang alam sa batas, kundi walang ibang alam kundi magdroga, maggitara, magpatato, nanalo bilang mayor ng Davao dahil nga nagagamit yung impluwensya ng ama. So ganoon din dito kay Barsaga, na sa totoo lang, kaya lang naman po ito nanalo dahil nga po sa ginamitan po unang-una, hindi po sa dahil magaling yung tatay niya, dahil sa estilo nila dati pa, na kung saan itong eleksyon na ito ay kada isang tao po sa kanila, sa lugar nila, ay binayaran po nila kung yung tinatawag na vote buying. Kung di ako nagkakamali, kada isa po ay binili nila ng mahigit 3,500, yeah, 3,500 to 4,000. So yan po ang bili kasi tinanong ko yung mga kaibigan ko sa 4th District ng nasasakupan nitong Tolongis na to, itong batang to. So nalaman ko na itong background pala nitong mongoloid na to, ano pala to, bata pa lang, sutil na. Maliban na sutil ito sa bata pa, spoiled sa ama't ina, na kung saan dahil nga sa anak mayaman, anak ng isang politiko, lahat ng niya, luho niya, akala niya lahat ng ginagawa niya tama, walang sumasaway sa kanya dahil nga, alam niyo na, Monico Iho, kung sasabihin pa natin sa salitang mayaman. Sana all! Nito mga nakaraang araw, linggo, may lumabas po na video na kung saan habang nakikipagpulong po si Congressman Sandro Marcos, kung makikita nyo po si Sandro Marcos po, kung titignan nyo, napakabata pong tignan. Pero tignan nyo, the way siya magsalita, the way siya kumilos, the way siya mag-isip, talagang masasabi mong wala sa kalingkingan yung utak ni Sara Duterte. Parang nasa ingron lang ni Sandro Marcos yung utak ni Sara Duterte. Diba? Kung ikukumpara mo kay Barsaga, yung utak po ng ating congressman sa 1st District ng Ilocos, no? Diyan sa Lawag, masasabi natin yung utak ni Barsaga parang nasa dulo lang ng buhok ni Congressman Sandro Marcos. Ito mga nakaraang araw, habang nagpupulong po, nakikipag-usap, ito pong si Congressman Sandro Marcos, anak po ng ating butihing Pangulong Ferdinand Marcos Jr., bigla na lang pong lumapit sa kanya etong si Kiko, di ba? Kiko Barsaga, at kita nyo naman yung approach po ni magandang umaga, good morning sa'yo Kiko, di ba? So binati po siya ng maayos, walang pambabastos, walang kahit ano. Pero ano ang niya? Tinanong niya. Ngayon, nung hindi sinagot ni Congressman Sandro Marcos yung kanyang tanong kung nasaan na yung tsuhin mo, bigla na lang siya para bang nangungutya
na para bang isip bata. Papansin kasi. Nung pinanood ko po, mga kababayan, yung kanya pong mga galawan, nakita ko talaga kung matino kang tao at sa tamang pag-iisip ka, makikita mo po yung kanyang mga galawan na papansin, pasikat, tapos akala mo kung sino nang marunong, akala mo. Tapos mayroon pang lumabas na video, mga minamahal ko mga kababayan. Kung hindi po ako nagkakamali, mga minamahal ko mga kababayan, meron po siyang ginawa doon po sa kamera na talagang ikinagalit po ng mga congressman. Alam niyo kung ano po yun, mga minamahal ko mga kababayan? Ano yun? Ito po yung ginawa niya, Hala! Yan. Ito. Saan ka nakakita na habang nagsisesyon sa kamera, may isang congressman na kanta ng kanta? Saan ka nakakita? First time. Tingnan nyo, Magbabago na ang House of Representatives. We will bring justice into this corrupt system. Yan. So yun. So ka nakakita habang nag-hearing, habang nagsisession, kumbaga sa mga estudyante, habang nagtuturo yung teacher, mayroong isang estudyante na may sariling mundo. Ganon si Barsaga. Hindi niya yata naiintindihan kung anong katungkulan ng meron siya. Basta alam lang niya, tulad nga ng sinabi niya, hindi ako tutol sa sinabi niya magbabago na ang gobyerno, magbabago ng hindi ako tutol doon. Kung yan ang iniisip niya, yan din ang iniisip natin. Pero mali siya doon sa iniisip niya, magbabago na yung ganito, tapos sabay kakanta. Tama ba yun? Alam naman natin ang lahat ng bagay, nasa proper way yan. Nasa tamang lugar yan. Diba? Ano pa yung kasalanan niya? Base sa pag-iimbestiga ng mga senador, ng mga congressman laban kay Barsaga, saan ka nakakita na papasok ka sa opisina ng anak ng Pangulo o ng kapwa mo congressman nang walang pahintulot, tapos doon sisiraduhin mo yung pinto, haharasin mo yung anak ng Pangulo? Grabe! Ano na lang kaya kung si Barsaga ang naging anak ng Pangulo? Nakikita nyo ba? Nakikita niyo yung kanyang kawalangyaan, nakikita niyo yung kanyang pagiging sutil, nakikita niyo yung kanyang galawan na parang galawan ng isang gangster. Galawan ng isang taong sabu. Kita niyo yung pagmumukha ni Barsaga, parang araw-araw nagsasabu. Kitang-kita po sa pagmumukha niya ang lalim ng panga, 'di ba? Ang lalim ng mata. 'Di ba? Makikita ninyo. Kaya siguro dahil sa sobrang lalim na lahat, pati utak niya lumubog na rin. Diba? Sa sobrang lalim. Diba? Kung kayong tatanungin yung mga galawan niya, obserbahan nyo, galawan po ng isang mongoloid yan Kaya sa'yo, congressman na, ayoko tawagin palang congressman tong tarantadong ito, ikaw putang inang mukha. Ha? Alam mo sa sarili mo kung ba't ka nanalo kang yawa ka, tarantado kang demonyo ka, Barsaga. Kung ako ang kaharap mo, tapos ginaganon-ganon mo, tapakan ko yung liig mong tarantado ka. Ha? Buti kung makahinga ka pa pag tinapakan kita. Di ba? Alam nyo, napakaswerte po nito ni Barsaga. Ang dami niya ng ginawang kabastusan. Kay Sandro Marcos o kay Congressman Sandro Marcos. Kung si Paulo Duterte ang ginawa niya ng ganon, di ba? Kung si Paulo Duterte ang ginawa niya ng... Ewan ko lang kung buhay pa yan si Barsaga ngayon. Kaya nga itong nakakatawa, itong nakakalungkot pati. Kung sino pa yung mababait na, yun ang inaabuso. Parang dinidemonyo, lumaban ka! Lumaban ka! Ano nangyari ngayon? Jadi eto na. Nung nagalit na, napuno na si Representative Marcos, ano ngayon ang nangyari sa kanya? Ito, tignan nyo, umaksyon na po.
umaksyon na si Representative Marcos ng 1st District ng Lawag City. Ha? Ginamit niya na. Makulit ka, ha? Baka nakalimutan mo, Barsaga, kung si Duterte nga. Ha? Kung si Kibuloy nga, na mas sikat, mas kilala, at mas ma-impluwensya kaysa sa'yo, nagawa naming ipakulong. Ikaw pa kaya? Kaya dito, makikita niyo mga kababayan, no? Oh, ayun na. Oh, tingnan nyo, kinakausap siya ng mga pulis. Hinuli na siya. Sa puntong yan, mga kababayan, kung makikita po ninyo, hinuhuli na po siya dyan, pinapanagot na po siya sa kanyang mga kasalanan. No? Yan. So, pinananagot na po siya dyan. Dahil pinuno niya eh. Sinagad niya. Alam niyo yung nangyari ngayon na kinumplain na siya ni Sandro Marcos? Punong-puno na po si Congressman Sandro Marcos eh. Kasi bago siya nag-complain, maraming beses nang may ginawa si Barsaga na hindi maganda. Isang paghahamon sa kapangyarihan. Para baga siya naghahamon, di ba? Porque hindi siya pinapansin, hindi siya inaano. Sa totoo lang, sa mga hindi nakakalam, base po sa akin nakalap na impormasyon, hindi po sinasabi ng magulang nito na ito po talaga si Barsaga ay may sayad po sa utak yan. At lahi po nila yan. Tingnan nyo yung mga kamag-anak nila. Base po sa akin nakalap na impormasyon, maraming mga Barsaga ang nasa mental hospital at pinapagamot ng kanilang mga pamilya. Lahi talaga nila yan. Kaya doon sa mga babae, huwag kayong mag-aasawa, lalong-lalo na ganyan ang apelido. Dahil baka paglabas ng anak nyo, mongoloid na din. Ha? Baka mongoloid na din. Please, pakiusap. Pag ganyan ang apelido, iwasan nyo yan. Kung ako lang ang Pangulo, lahat ng apelidong ganyan, papatayin ko. Susunugin ko, wala akong ititira. Para sisihin si Barsaga. Dahil sa kanya, pati yung mga kamag-anak niya, nadamay. Kung ako ang mahal na Pangulo, ganoon ang gagawin ko. Uutos ako ng bubuo ako ng isang grupo na ang trabaho lang patahimikin, ubusin ang lahat ng mga abusadong umaabuso na akala mo kung sino. Hindi mabubuti yung mga katulad ng ni Barsaga. Biro mo, tira siya ng tira, tira siya ng tira. Diba? Pero hindi niya alam na wala na siya sa ethics. Nawawala na siya sa tamang pamamaraan at nawawala na siya sa hindi di ba? O kaya nga itong balita na to, pakinggan nyo. Sasampahan ng ethics complaint si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga ng dati niyang partido ng National Unity Party. Ayon kay NUP Chairman at House Deputy Speaker Ronaldo Puno, dahil yan sa misbehavior o hindi tamang asa ni Barzaga. Ipinakita na ni Puno ang ilang magiging basihan ng ethics complaint tulad ng umano'y malalaswang post sa social media. Kaya din ang pampabastos sa Pangulo, ilang miyembro ng gabinete at kapwa mambabatas. Mayroon din isang post na tila nag-uudyok na sunugin ang kamera na maituturing daw na inciting to sedition. Sinisika pang kunin ang pahayag ni Barzaga tungkol sa ethics complaint. Sa isang Facebook post, sinabi ni Barzaga na nagkakamali si Puno dahil siya raw ang nananawagan para sa kapayapaan. Masyado raw anyang detached o malayo ang loob ni Puno sa ordinaryong tao, kaya hindi raw alam ng Deputy Speaker kung anong kayang gawin ng isang inaaping mamamayan para makamit ang hustisya. Sa sesyon sa plenaryo kahapon, nag-post din si Barzaga ng pagkanta at paglaliko sa kamera. Subukan nyo naman tumayo at baka meow-meow-meow, meow-meow-meow, meow-meow-meow. Magbabago na ang House of Representatives. Tignan nyo, yung kademonyuhan. Pero pag tinignan mo yung background niya, sabi niya, gusto pa niyang pasinungalingan si yung nag-complain sa kanya. Sabi niya kay Congressman Puno, Chairman Puno is mistaken. I am the one calling for peace. Sinungaling yung putang inang to. He is too
detached from common people, that he become a knower of the lanes or an oppressed citizen will go to get justice. Diba? So alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, hindi ko maintindihan kung paano pinanganak to eh. Diba? Hindi ko alam talaga. Pero sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, hindi lang tayo ang nagagalit dito. Pati yung libo-libong, milyon-milyong mga kabataan. Bakit? Hindi magandang ehemplo tong tarantadong ito. Tingnan mo ha, ang lakas-lakas niya magsalita. Sabi niya, siya daw nangunguna sa kapayapaan. Tingnan mo ha, sabi niya dito, naiintindihan kong galit kayo, pero kung susunugin ninyo ang Kongreso, bigyan mo sana kami ng oras para i-evacuate yung mga workers at important. Diba? Sabi-sabihin, gusto niya. Parang hinahabol niya, sige, gawin nyo. Gawin nyo. Gawin nyo. Kaya dito may kaso siya, kasi mongoloid siya eh. O ngayon, ano pa ginagawa niya? Tama ba na yung bilang isang mambabatas, kapwa mong mambabatas, gaganituhin mo? Eh paano na lang kaya kung lahat ng mambabatas ay gumaya sa kanya at patulan siya? Sa tingin ba niya, kakayanin niya? Pag pinatulan siya ng mga edukadong mga congressman na to. Pero hindi nila pinapatulan. Bakit? Kitang-kita naman po na abnormal po to. May kasabihan tayo na kapag pumatol ka sa abnormal, mas abnormal ka. Kaya hindi nila pinapatulan to dahil abnormal to. Pero bilang isang congressman, pinatulan ho ni Congressman Sandro Marcos yung kanyang pagiging congressman. Hindi po yung utak niya. Yung utak ka mongoloid. O, biro mo ha, congressman ka. Congressman ka na ha. Pero pag nag-ano siya, puro malalaswa yung pinapakita niya. Tingnan mo. O, tingnan mo. Congressman ka na niyan. Parang ang isip niya, parang ano lang siya ba? Parang hindi niya alam yung ginagawa niya talaga, sa totoo lang. O, tapos sabi niya dito, kung matindi kang congressman at alagad ka ng mga Pilipino at opisyal ka ng bansang ito, tama bang sabihin mo, China, sa inyo na ang West Philippine Sea, basta bigyan niyo ko Chinita girls. See? Nakita niyo? Tama ba? Kung ako ang Pangulo ngayon, alam niyo kung ano gagawin ko kay Barsaga? Pakukuha ko, papabalot ko sa isang papapackage ko, tapos papadala ko dun sa China. At sasabihin ko, nasa inyo na ito, bigyan nyo ng Chinita girl. At ibaban ko to sa Pilipinas, at kahit kailan hindi na pwedeng makatungtong. Eh biro nyo, ibinibigay yung bansa natin sa bansang China, basta maibigay lang sa kanya yung gusto niya. Yung kakatihan ng putang inang to. Kaya putang ina mo kang Barsaga, kang yawa, kang demonyo ka. Ha? Hindi ako natatakot kang demonyo ka. Dahil kung kaharap mo ko, baka hindi lang isang suntok ang maibigay ko, so baka lumuhod ka sa akin, magmakaawa pagka binigyan kita ng suntok at sipa na hindi mo pa nararanasan simula nung pinanganak ka sa mundo. Tarantado ka. Ha? O ito pa. Mga minamahal ko mga kababayan, may ginawa siya dito. Ito, yan. Tingnan nyo, tingnan nyo yung babae. Tama ba na i-post mo sa mo yung mga kalaswaan ninyo? Kulang lang magkantutang kayo dyan sa diba? Anong magandang ehemplo makukuha? Ito, pakinggan natin sinasabi ni Congressman Puno. Yan ba'y papayagan natin? We want to establish standards of behavior that will apply to everyone. And if you get to Congress, you are presumed to be sound of mind. Tama. Diba? So, kaya kay Barsaga, buti nga sa'yo. Ha? Sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, nung hinuli pala to si Barsaga, nagmakaawa ito. Nung nakita niyang wala ng camera,
talagang please, huwag niyo ano, tinan niyo, para siyang baliw. Para siyang baliw. Kaya kinakailangan itong uri ng taong ito matanggal po. Tanggalin sa pagiging congressman. Kasi ang pagkakaalam ko, dito sa kinaso sa kanya, tungkol sa kawalan niya ng ethics, kung di ako nagkakamali, sinampahan po siya ng ano tawag dito? Sinampahan siya ng ethics complaint. Siyempre, ang nakakahiya pa dito, hindi lang si Representative Marcos o Sandro Marcos ang nag-complain sa kanya, pati mismo mga kakampi niya o kaalyado niya. Yan ang mas nakakahiya. Sinusuka ka. Sinusuka ka ng kapwa mong congressman dahil siraulo ka, gago ka, bagitong-bagito ka pa lang. Biro nyo kung may tama ba namang pag-iisip, kung talagang meron siyang utak, gusto agad na maging speaker. At sinabihan pa niya si nung pumasok siya sa kwarto ni Sandro Marcos, ni Representative Sandro Marcos, at sinabi, gagawin kitang assistant na speaker. Pero nasa katinuan ba yan? Hindi ba baliw yan? Dahil kaya pala siya tumitira, naninira dahil ang plano pala niya maging House Speaker. Kaya tinitira niya si Representative Martin Romualdez. Tingnan niyo yung kalokohan na. Anong alam niya? Gagawin niya, magagaganyan siya doon. Meow, 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 meow. Putang ina mo ka. Kung hindi kita pahabol sa mga aso, tingnan ko lang, hindi ka tabakbok ang pusa ka. Diba? Kung sa bagay, yung pagmumukha naman ito ni Barsaga, mukhang pusang naaagnas doon sa gilid ng kalsada na pusang itinapon. Nakakita na kayo ng pusang itinapon? O pusang gala? Ganun na ganun yung pagmumukha ng putang inang to. Sa totoo lang. Kaya kailangan imbestigahan yan. Hindi lang siya dapat matanggal sa pagiging. Dapat i-drug test yan. Kasi kitang-kita sa kanyang mga galawan na sabog at positive yan sa droga, yung mga ganyang galawan. Mga minamahal ko mga kababayan, positive na mayroon po yung kababalaghan na ginagawa. Yan ang nakikita ko. Kaya kinakailangan imbestigahan sa lalong madaling panahon yung mga tolongges na mga bagito. Biro mo, hindi pa nga isang taon bilang congressman. Pag umasta, akala mo. Diba? Tignan niyo si Sandro Marcos. Sobrang tahimik, formal, professional. Tapos yun ang tinitira ng mga mongoloid na katulad dito. Ngayon, tingnan nyo siya. Tahimik na. Tahimik na. Nawala na yung kanyang pagiging magaslaw. Kasi, kukulong na siya. Nawala na yung pagiging magaslaw. Diba? Marunong din pala siyang maging tahimik, Marunong din pala siyang maging tahimik. Pero bakit? Diba? Pag nandoon siya sa House Representative, akala mo kung sinong papansin. Gusto niya, siya lagi, ginagawa niyang vlog yung Diba? Bakit, kung talagang matapang siya, bakit hindi kung talagang galit siya sa katiwalian, bakit hindi niya lapitan si Paulo na, Congressman Paulo Duterte, labas mo yung 51 billion, lumulubog yung, ba't ayaw niya? Kasi pinipili lang niya kung sino yung mga tarantado na lumalaban, na handang pumatay at mamamatay tao, ayaw ni Barsaga. Ang gusto niya, yung mga hindi marunong pumatay, yung hindi sanay. Diba? Diyan natin makikita. Ang hamon ko kay Barsaga, kung talagang matapang ka, kung wala kang sinisino, bakit ayaw mong hanapin kay Paulo Duterte o tanungin kay Duterte kung nasaan na yung 51 billion? Ba't ayaw mong tanungin kay Sara Duterte kung nasaan na yung 600 billion? Sige nga. Hindi yung 25 million, dahil maliit lang yun. Para po sa mga kaalaman ng lahat, kasi ini-inject po sa mga kababayan natin na ang ninakaw lang daw, ang ini-issue lang daw kay Sara Duterte, 125. No, hindi. 600 billion po
ang pananagutan ni Sara, hindi yung part na lang yun. Doon lang nagsimula. Pero nung hinukay, inalam, mas matindi pa pala doon yung mga nagawa niya. Mayroong 600 billion na hawak-hawak ni Sara Duterte na ayaw niyang ibalik. Ba't hindi tinatanong ni Barsaga? Kasi alam niya lalaban si Sara sa kanya. Alam niya may kalalagyan siya. Alam niya pa kayang-kaya siyang patayin. Kaya namimili siya. Pasikat lang yung kanya. Kaya tuloy nangyari sa kanya ngayon, ayun. Masususpindi siya hanggang sa tanggal na siya. Tapos, wala na. Sinira lang niya yung buhay niya dahil lamang sa katangahan niya. Dahil sa sobrang pasikat niya. Nakakala niya, sisikat siya sa meow, 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 meow. Diba? E di ngayon, hindi mag-meow, meow, meow ka na. O, pero dahil nga abnormal nga to, sa totoo lang, iba kasi pag ang tao kasing mayroon talagang sayad sa utak, abnormal na talaga yan. Wala po yung pinagkaiba kay Sara. Kung titignan niyo si Sara, di ba? Kaya nga tinawag siya na Inday Sayad, kasi may sayad talaga. Kaya mag-ingat tayo sa pagpapapasok natin sa mga politiko o sa mga tao na gustong maging politiko. Tingnan natin kung may sayad o wala. Di ba? Kaya sa susunod, tingnan natin, pag kamukha, kahawig ni Sara yung isang babae, lalo na pag politiko, huwag yung boto yan. Nagiging katulad lang kay Sara yan. Pag yung pagmumukha naman ng isang lalaki, kamukha ni Barsaga, at least, di ba, meron na kayong pattern na, ay, huwag to, kasi kamukha ni Barsaga. O di, huwag na natin boto, kasi kamukha nga eh. Di ba? So, sa mga kababayan natin, so yun, ang masasabi ko lang kay Barsaga, eh, good luck na lang sa'yo, meow meow. Ha? O, ngayon, tuloy mo lang yung meow mo, pero tanggal ka na sa pagiging congressman mo dahil bobo ka, siraulo ka, gago ka, putang ina mo ka. Yun lang ang masasabi ko sa yung bobong congressman. So sa mga kababayan natin, so muli po, tulad po sinasabi niyo likod, mabuhay po ang ating bayan, mabuhay na nagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.